May ngadlaw. Tanawa mga kauma, si Elias gidimanda na sa iyahang manager. Mao na lagi ni sangputan ba sa mga artista o mga banda nga imbis nga sikat na diha na hinuon magkayagaw. So karon mga kauma atong paminawon. A possible legal action against a popular frontman of Elias JTV Band, si Elias. So I'm going to introduce the main personalities in the table. First, these are all lawyers, no? So I would like to introduce Attorney Rafael Andrada, Attorney Ralph, and he's from Attorney Topacio's office. Si Attorney Salaveria, hi Attorney, and of course the in-house lawyer of Ma'am Beverly, si Attorney Patrick Ang, okay? And si Attorney Ferdinand Topacio, bali he's the lawyer of Elias JTV Band. And of course, our main person for tonight, she's Ma'am Beverly Labad-Labad. So, ako po ay nagpapasalamat, lalo na po kahit pabigla or biglaan yung pagpatawag namin ng press conference. Andito po kayo sumusuporta sa amin. Maraming salamat po, lalo na po sa kasama po na sa Attorney Topacio at sa kasama po niya na si Attorney Ang at saka kasama din po sa sa legal counsel po ng Elias JTV Band. So maraming salamat po kahit siguro it's my first time din po. Actually, hindi ko talaga ito negosyo yung show business. It's my first time talaga na nag-handle sa nag-manage, which is si Elias po. Siya yung pinakaunang kong minamanage sa show business. Ang negosyo ko talaga namin is construction. So, ang layo po. So, ang layo ng namin to show business. Sa ngayon, nakita naman natin na grabe ka yung kontrobersiya talaga dahil sa akin. So siguro it's my time na din na sasagutin ko yung mga katanungan din sa mga netizen. Yeah. At saka kay Sir Joey, maraming salamat. Yeah, andyan ka. At saka marami ding salamat sa pagsuporta niyo sa Elias JTV Band. Okay, thank you very much, Ma'am Beverly. I would just like to give you a background. JTV Band, masyado siyang sikat sa social media at nagkaroon lang ng issue. It's sa pagitan ni Elias sa kanyang ka-live-in partner na si Abigail at sa kanyang manager na si Beverly. And as we proceed, malalaman natin yun at maliliwanagan tayo. Okay, so next we are going to call on Attorney Topacio. He's the lawyer of Elias JTV Band to give a statement. Si Topacio, no, mao di ang lawyer sa manager sa Elias JTV Band. Sikat po kayo ni si Attorney Topacio, daga na po kayo ng mga kaso, labi na sa kaman ng mga high profile bitaw, mga celebrity. Mao gini siya may dali-dali og kuha, no. Lami po tingali ni presyo ni. Thank you. At siguro hindi na ako magpapakilala, tay-tay na naman dito. It's just a gathering of old friends. Anyway, noong April po ay nag-enter si Ginoong Lindukan, aka Elias, ng isang exclusive talent management contract. It's very typical. Sanay naman tayo lahat in showbiz media. Alam naman natin yung mga usual contents ng talent management contract. And we all know how it works. You have a talent manager here in the person of the lovely Miss Beverly Labad-Labad. Ang manager po ay magpo-promote. But time, effort, her connections, her goodwill, her good name, kasi kilala po si Miss Beverly bilang isang reputable na negosyante sa kanilang lugar. She belongs to a family of politicians. So may goodwill po siya. So, alam niyo naman na all of these things, iba yung karakter ng talent management contract. It is a contract
coupled with an interest. So mao ni problema ni Elias no, kaya ang iyang mga booking hani apektado. Siyempre mahadlok man tong uban nga madamay sa kaso, so dire na mupasok na ang problema. Imbis na sikat na unta no. Diha na hinuon magka-litsi-litsi na ang panirada hani. So may kontrata sila. To make a long story short, after my client has expended all of her resources in order to make Elias popular to a certain extent. In fact, sabi nga niya, yung birthday niya, may 50,000 people na umattend. At doon talaga pumutok yung pangalan ni Elias. Medyo nagkasungay na po yung tao. Well, we've seen it all happen before. Matagal na yung karamihan sa inyo sa showbiz, nangyayari yan talaga. Nangyari yan kay Nadine, di ba? Marami yan Nangyari kay Liza Soberano. Mao di ay kinilaging sikat na, diha na tubo ng sungay. So mao di ni ang murag nahitabo kang Elias karon daw, So padayot ta. Discontented siya for whatever reason. Sapagkat kung hindi naman dahil kay Miss Beverly, hindi naman siya sisikat, he started dealing with other people behind her back. So, nag-enter siya ng mga kontrata o pasok siya sa mga gigs, hindi na niya ginagalang yung kontrata. That is a violation of the contract. At alam niyo naman, may kasabihan tayo sa batas, alam ni Atty. Ivan yan, ni ng mga abogado rito, a contract is the law between the parties. As between Elias and Beverly, batas yan. Hindi mo pwede basta labagin yan without consequences. To make a long story short, upang ipaalam po sa madlang people na meron pong kontrata, ito ay binaviolate ni Elias. Notwithstanding repeated verbal notices from us, from Atty. Ivan na in-house counsel ni Beverly, patuloy pa rin yung paglabag niya sa kontrata. So, ito po ang steps na ginawa namin. First of all, to give the general public knowledge and information, nag-publish po kami ng notice and warning to the public sa dalawang very widely circulated newspapers, isang broadsheet, yung Manila Bulletin, at isang tabloid. Itong Bulgar na sinasabi, and I want to read it, maikli lamang po ito. We hereby inform the public that our client, Ms. Beverly Pumikpik Labad-Labad, is the sole and exclusive talent and business manager of Mr. Elias Gabonada Lintukan Jr., who holds himself out to the public as Elias and performs with a band with the name and style of Elias JTV Band. Okay, this is by virtue of a contract. It has come to our attention that Mr. Lintukan has been contracting his services to other parties without the consent and participation of Ms. Labad-Labad, in direct contravention of the aforementioned contracts and undertaking therein. Therefore, the public is hereby warned that any and all third party or parties, natural or juridical, who contracts with Mr. Lintukan directly shall be made liable under the law for tortious interference of contracts as defined under the law. In addition, such acts in contravention of the above-mentioned contract shall be made the basis of appropriate criminal charges as may be warranted. We also hereby announce that we fully intend to pursue such charges to their fullest extent under the law. Let this notice serve as fair warning to all those who may be affected. What do we mean by that? Puwera pa po yung magiging liability ni Elias sa pagbasag o paglabag ng kontrata, which is a matter between him and Beverly. Yung mga tao na makikipagkontrata kay Elias will be liable under the law. Sa batas po natin, may provision ng civil code called tortious interference with a contract. Ang isang tao na alam niya na may kontrata ang isang tao with another person at siya ay nanghimasok at inindus niya, nilansi niya, kinumbinsi niya na lumabag doon sa kontratang yun, ay pananagutin din. Anong example?
Halimbawa, ako, talent ni Beverly. Promoter si Joey. Kinuha niya ako, hindi ko pinaalam. Akong kinuha niya direkta. Halimbawa, sa isang pelikula o isang concert. Bukod sa pananagutan ko kay Beverly dahil nilagpasan ko siya as manager na may kontrata kami, liable pa rin. But in order to make that person liable, dapat alam niya na may kontrata. That is why we have this notice. This serves as constructive notice to the whole world in accordance with the provisions of the Civil Code. Kasi pag nilathala po ito sa newspaper of general circulation, this is notice to the whole world. Presumed na alam na po ng lahat ng tao ito. Therefore, we want to make it clear that any person contracting with Elias will be taken to court for tortious interference of a contract. Pananagutin po namin siya, papabaliwala namin yung kontrata, pagbabayari namin siya, hihingi po kami ng TRO at injunction para hindi po matuloy yung usapan nila ni Elias. Unless makipag-coordinate po sila. Hindi po kami nagsasabing pag nakipagkontrata kay Elias, baliwala na yun. Ngunit, if there are persons who have entered into any contract with Elias, pwede nyo pa naman isalvage yan, yung sitwasyon. Pumunta lang po kayo kay Miss Beverly. Pakita niyo yung kontrata para maayos nila at magampanan ni Elias yung obligasyon niya sa ilalim ng kontrata niya with Miss Beverly Laban-Laban. Ganun lang po yun. Kung ayaw nila, kung magmamatigas sila, well, we will have no choice but to sue them wherever they are. Luzon, Visayas, Mindanao, kahit sa abroad, pagpipigilin po namin yan at bibigyan namin ng problema. And I hope that these persons will not underestimate the resolve, not only of myself, but of the entire legal team, na protektahan po si Miss Beverly Laban-Laban. Kasi ako, on a personal note, ayoko yung being a producer myself. Ayoko yung magipagkontrata ka bago hindi mo yung honor. Kabastusan yun eh. Diba noon, kahit hindi ako abogado ng Viva, kung nagugunita niya, it was only recently, nung si Nadine tried to get out of her contract, I spoke very forcefully against her. Nasabi ko, kung ganyan din ang mangyayari, hindi siya pwedeng kunin at yun ay magiging tortious interference din. So, sana po maliwanagan ng publiko, kung talagang gusto niyo kunin si Elias, wala namang pong problema. We welcome that. Ngunit, you have to do it through proper channels. Walang iniwan dyan sa impeachment eh. O, di ba? Gusto niyo i-impeach, walang problema. Pero gawin nyo ng maayos. Pagka hindi maayos yung kontrata ni Elias at hindi dumaan kay Beverly, hindi po kikilalanin yung contract, madedemanda pa po kayo. Bukod na ididemanda ni Beverly si Elias. But ang sabi naman ni Beverly, ito mabait eh. Sabi niya, wala namang problema kung makikipag-usap si Elias sa kanya. Natinrato niya na parang kapatid. Baka lamang misguided si Elias, baka may nanunulsol, baka siya ay medyo nalunod ng konti sa kanyang konting katanyagan, sa kanyang konting kasikatan, baka akala niya kung ano na yun. Kailangan may management, may isang grupo nagsusustain yan. So, dili lang kang Elias ni nahitabo, no? Nahitabo na po ni sa dating nga mga artista di ay, imbis sikat na ba, no? Diha na magkayagaw sa mga manager. Di na tingali magkasinabot sa mga bahinay sa kita, no? So, di rin na mapasok ang mga problema. So, katulang. O, ayaw mo kalimot, subscribe sa itong channel o post inyong comment.